Para mas simple, ang ibig sabihin ng archiving ay pagpapatulog o pagsasantabi muna sa isang kaso. Ganito ang nangyari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na inarchive ng Senado via a majority vote. Kaya nga, sabi ni Senator Tito Sotto ay functionally dead or parang patay na rin daw ang impeachment case. Pahiram ng ilang minuto at himayin natin kung bakit ganito ang pagtingin ng ilang mambabatas. Sa pag-archive ng Senado ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, buhay pa naman itong kaso pero magiging inactive case ito. May ongoing appeals pa doon sa Supreme Court decision barring the impeachment trial. Wala pang desisyon doon. On the surface, itong pag-archive ay parang way lang to act on the case without necessarily stepping on the SC proceedings na ongoing pa hanggang ngayon. Correct? Pero here's the catch. Kahit pa i-grant ng SC ang appeals, i-overturn ang desisyon nito at ipag-utos ang pagpapatuloy ng trial ay hindi na ito ganun kadali ngayon. Dahil nga na-archive itong kaso, kahit pag rinag ng SC yung appeals, ang mangyayari ay kailangan pang may mag-file ng motion to revive the case at itong motion na ito ay kailangan makakuha ng majority ng vote ng Senado. At kung babalikan natin ang mga naging botohan, may big numbers favoring Vice President Sara Duterte. Overwhelming ang pagkapanalo ng motion to archive with 19-4-1. At nung June, nung ireremand o ibabalik ang kaso sa House of Representatives, 18-5 ang botohan. Kaya dito nanggagaling yung mga minority senators kasi nga naman, ano ang assurance na itong mga senador na bumoto in favor of the Vice President before ay papabor din to revive the case if ever. In the alternate universe kasi na walang archiving na naganap tapos i-grant pa ng SC itong appeals, wala lang botohan na mangyayari at magsisimula na ang trial right there and then. Kaya nga, sabi ni UP Constitutional Law Professor Paulo Tamase, mas maganda sana kung hindi na lang umakto ang Senado dito sa impeachment case habang ongoing pa ang appeals sa Supreme Court. Nagdagdag pa kasi ng complications itong archiving. Other scenarios, kung sakali man na i-deny yung motions for reconsideration sa Supreme Court ay mananatili lang sa archives itong impeachment case. Hindi na raw kailangang umakto dito ng Senado, ayon kay Professor Tamase. Sa senaryo naman na kung sakali man na magpatawag for oral arguments ang Supreme Court kasi nga naman itong koalisyon ng isang bayan ay nag-request for oral arguments, magko-coexist lang daw yung dalawa. Pwede ang mangyari ay natutulog lang sa archives itong kaso habang nag-oral argument sa Supreme Court. In summary, itong pag-archive ay nagdagdag lang ng complications and to some extent, protection dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga, kahit pa i-grant ng Supreme Court ang apela, ay papasok pa ulit sa picture ang mga senador para magbotohan. Mga senador na historically in the last two votings ay pumabor sa mga motion kung saan nakinabang si Vice President Sara Duterte. Kung interested pa kayong pagpatuloy ang conversation about the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, please download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.